Biglang bumuhos ang malamig na tubig sa kanyang likuran, gumapang sa kanyang uniforme, at nag-iwan ng basang marka ng kahihiyan. Isang malakas na tawanan ang pumunit sa katahimikan ng pantry. Napapikit ng mariin si Ana, naramdaman ng unti-unting pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ang may kagagawan. Ang halakhak ni Carla ay parang lason na matagal nang kabisado ng kanyang pandinig. "Oops, sorry, hindi kita nakita," sabi ni Carla. Puno ng sarkasmo ang boses. "Ang lampa mo kasi. Bigla kang humarang sa daan." Nagsigawan sa tuwa sina Jessa at Lani, ang dalawa pang laging kasama ni Carla sa pang-aapi sa kanya. Hindi na sumagot si Ana. Sanay na siya. Kinuha niya ang basahan sa ilalim ng lababo at tahimik na pinunasan ang natapong tubig sa sahig bago ang sarili niyang likuran. Ang bawat patak ng tubig na pumipiga mula sa tela ay parang bawat butil ng luha na pinipigilan niyang pumatak. "Tingnan mo naman ang baon niya, friend." Pang-aasar ni Jessa. Sinisilip ang maliit na container sa mesa. "Adobong tira pa yata kagabi. Kawawa naman." "Hayaan niyo na," sabi ni Lani. "Hanggang dyan na lang talaga ang kaya niya. Hindi katulad natin. Kaya nating bumili ng kahit anong gusto natin sa cafeteria." Nagpatuloy ang kanilang tawanan. Habang papalabas sila ng pantry, iniwan si Ana sa katahimikan na mas masakit pa kaysa sa kanilang mga salita. Napayuko siya at tiningnan ang kanyang baon. Adobo nga. Ang paboritong lutuin para sa kanya ni Hector. Napangiti siya ng mapait. Para sa kanya. Para kay Hector. Ito ang mga salitang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Konting tiis na lang. Iyon ang laging pangako nito. Konting tiis na lang at magiging maayos din ang lahat. Buong araw ay tiniis niya ang maghapong panunokso at ang bigat ng mga tingin mula sa ibang empleyado. Nang tumunog ang bell hudyat ng pagtatapos ng oras ng trabaho, halos takbuhin niya ang locker room para magpalit ng damit. Habang naglalakad palabas ng building, pakiramdam niya ay isa lang siyang anino na walang nakakapansin. At mas mabuti na yon. Ang pagiging invisible ang pinakamalaking protection niya sa ngayon. Sa gitna ng agos ng mga taong pauwi, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng bulsa. Ang cellphone na yon, ang tanging connection niya sa mundo, kung saan hindi siya si Ana na tagalinis. Dahan-dahan niyang kinuha ito. At nang makita ang mensahe, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagpawi sa lahat ng pagod at sakit na naramdaman niya buong araw. Galing kay H. Parking Lot B. "5 months, I miss you." Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naglakad siya ng mabilis, palihim, patungo sa madilim at halos walang taong bahagi ng parking lot. Doon, nakaparada ang isang pamilyar na itim na sasakyan, makintab at mamahalin. Isang sasakyan na hindi nababagay sa lugar na yon. Sumakay siya sa passenger seat at ang amoy ng leather at mamahaling pabango ang sumalubong sa kanya. Isang amoy na nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. "Kumusta ang araw mo, mahal?" tanong ng lalaking nasa driver's seat. Ang boses nito, malalim at puno ng pag-aalala, ay sapat na para gumaan ang kanyang pakiramdam. Tumingin siya dito. Si Hector Velasco, ang kanyang asawa, ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya bilang isang hamak na janitress. Okay lang. Pagsisinungaling niya, ayaw niyang dagdagan pa ang mga iniisip nito. Pagod lang sa trabaho. Inabot ni Hector ang kanyang kamay at marahang hinaplos ito. Nakita nito ang gaspang sa kanyang palad, resulta ng maghapong paglilinis. "Malapit na, mahal. Pangako. Konting tiis na lang." Tumangulang si Ana. Iyon din ang sinabi niya sa sarili kanina. May kinuha si Hector mula sa isang maliit na paper bag. Isang simpleng silver na kwintas na may maliit na pendant na hugis araw. "Para sa'yo," sabi nito. "Para kahit wala ako sa tabi mo,
Maalala mo na ikaw ang araw ng buhay ko. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isinuot ni Hector ang kwintas sa kanyang leeg. At sa saglit na yon, sa loob ng madilim na sasakyang yon, naramdaman niya na siya ang pinakamahalagang babae sa buong mundo. Nag-usap pa sila ng ilang minuto, mga pangarap, mga planong hindi pa nila masimulan, mga pangakong naghihintay na matupad. Ngunit bawat segundo ay may kasamang panganib. Kailangan ko nang umalis, sabi ni Hector. May lungkot sa kanyang boses. May dinner meeting ako kasama si Dad. Tumango si Ana, naiintindihan. Hinalikan siya ni Hector sa noo, isang halik na puno ng pagmamahal at panghihinayang. Bumaba siya ng sasakyan at pinanood itong umalis. Dala ang isang piraso ng kanyang puso. Naglakad siya pauwi sa maliit na apartment na inuupahan niya, isang mundong napakalayo sa mansyon kung saan nakatira ang lalaking pinakasalan niya. Habang naghahanda para matulog, hinaplos niya ang kwintas sa kanyang leeg. Ito ang simbolo ng kanilang pag-ibig. Maganda, ngunit kailangang itago. Nahiga siya sa kama, yakap ang unan. Napapagod na siyang magtago. Napapagod na siyang masaktan. Ngunit ang pagmamahal niya kay Hector ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Nang ipipikit na niya ang kanyang mga mata, isang malakas na boses mula sa apartment sa tapat ang narinig niya. Bukas ang bintana ng kapitbahay niya at malakas ang volume ng TV nito. Breaking news! Ang nag-iisang tagapagmana ng Velasco Holdings na si Hector Velasco, opisyal ng engaged sa unikahidya ng Alcantara Group of Companies na si Eliza Alcantara, isang kasalang magbubuklod sa dalawang pinakamalaking kumpanya sa bansa. Nabitiwan ni Ana ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig, kasabay ng pagbagsak ng buong mundo niya. Ang bigat ng hangin sa loob ng opisina ng kanyang ama ay kasing bigat ng mundong nakapasan ngayon sa balikat ni Hector. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang kahoy ay tila sumasakal sa kanya. Nagpapaalala sa kanya ng bawat desisyon na hindi kanya. Hindi ko magagawa yan, Dad. Marine ngunit magalang na sabi ni Hector. Nakatayo siya sa harap ng malaking mesa na gawa sa mahogany habang ang kanyang ama, si Don Ricardo Velasco, ay kalmadong nakaupo, ang mga matay kasing talas ng agila. Hindi ito isang pakiusap, Hector, sagot ni Don Ricardo. Hindi man lang nagbabago ang ekspresyon. Ito ay isang utos. Ang pagsasanib ng Velasco Holdings at Alcantara Group ay ang tanging paraan para mapanatili ang ating imperyo. At ang kasal mo kay Eliza ang selyo ng kasunduang yon. Pero may mahal na po akong iba. Alam ninyo yan. Giit ni Hector, ramdam ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang ama. Ang kahibangan mo sa babaeng yon? Akala ko'y matagal mo nang tinapos ang walang kwentang relasyong yon. Biglang nagbalik sa isip ni Hector ang araw na sinubukan niyang ipakilala si Ana sa kanyang ama. Ang tingin ni Don Ricardo mula ulo hanggang paa, ang mga salitang binitiwan nito na parang balang tumama sa puso ni Ana. Isang hamak na empleyado, sisirain mo ang pangalan ng pamilya para sa isang babaeng walang maibibigay sa atin. Dahil doon, napilitan silang itago ang kanilang pagpapakasal. Dahil doon, hanggang ngayon ay nagdurusa ang babaeng pinakamamahal niya. Hindi siya isang kahibangan, matigas na sagot ni Hector. Siya ang asawa ko. Ngunit parang walang narinig si Don Ricardo. Itinuro nito ang mga papeles sa ibabaw ng kanyang mesa. Pirmahan mo ito, Hector, o panoorin mong bumagsak ang lahat ng hirapan ng lolo mo. Isang ultimatum, isang bitag na walang takas. Nakatitig si Hector sa mga dokumento. Pakiramdam niya ay hindi lang papel ang kanyang pipirmahan, kundi ang hatol sa kamatayan ng kanyang kaligayahan. Ang dinner meeting kasama ang mga Alcantara ay isang perpektong dula-dulaan. Ang mga ngiti,
ay matamis ngunit peke. Ang mga tawanan ay malutong ngunit walang laman. At si Eliza Alcantara, sa kanyang mamahaling bestida at perpektong ayos, ay ang pinakamagaling na aktres sa kanilang lahat. "It's so wonderful to finally meet you, Hector," sabi ni Eliza. Ang boses ay parang musika, ngunit ang mga mata nito ay hindi ngumingiti. Matalas, mapanuri, parang may kinakalkula sa bawat paghinga. Pinilit ni Hector ng ngumiti. "The pleasure is all mine, Eliza." Buong gabi ay puro negosyo ang kanilang pinag-usapan. Mga numero, mga porsyento, mga proyektong magpapayaman pa sa kanila. Walang sino man ang nagtanong kung masaya ba sila, kung gusto ba nila ang isa't isa. Hindi yun mahalaga sa mundong ito. Habang pauwi, malakas ang buhos ng ulan. Si Hector ang nagmamaneho ng sarili niyang sasakyan, habang ang sasakyan ng kanyang ama ay nasa likuran lamang niya, tila isang bantay na tinitiyak na hindi siya tatakas. At sa gitna ng dilim at ulan, nakita niya ito. Si Ana, nakatayo sa isang waiting shed, basang-basa ng ulan, yakap ang sarili laban sa lamig, naghihintay ng masasakyan. Gusto niyang ihinto ang sasakyan. Gusto niyang bumaba, takbuhin ito, at yakapin ng mahigpit. Gusto niyang sabihin na patawarin siya, naggagawa siya ng paraan. Ngunit nang tumingin siya sa rearview mirror, nakita niya ang matatalim na ilaw mula sa sasakyan ng kanyang ama. Isang paalala na bawat galaw niya ay binabantayan, na pahigpit ang kanyang kapit sa manibela. Ang tanging nagawa niya ay ang dumaan sa harap ni Ana. Ang puso niya'y durog na durog habang pinapanood niya ang anino nito na unti-unting nawawala sa salamin. Pagdating niya sa mansyon, pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo. Pumasok siya sa kanyang kwarto, isang malawak at malamig na espasyo na walang init ng pagmamahal ni Ana. Gusto niyang tawagan ito. Gusto niyang magpaliwanag. Ngunit bago pa man niya makuha ang kanyang telepono, isang text message ang dumating, galing sa kanyang sekretarya. "Sir, pinapasabi po ni Don Ricardo, nakaschedule na po ang press conference para sa announcement ng inyong engagement. Bukas na po ng umaga." Napaupo si Hector sa gilid ng kama. Wala ng oras, wala ng kawala. Isang masamang panaginip. Yun lang yun. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Ana sa sarili habang naglalakbay siya papasok sa trabaho. Ang mga salitang narinig niya kagabi ay parang lason na kumalat sa kanyang sistema. Ngunit pilit niyang nilalabanan. Hindi totoo. Hindi gagawin ni Hector yon. Sinubukan niyang tawagan ito ng 10 beses bago siya makarating sa Velasco Holdings. 10 beses na nagring lang ang telepono at naputol. Bawat bigong tawag ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang pag-asa. Baka busy lang. Bulong niya sa sarili. Kahit alam niyang pinipilit na lang niyang paniwalain ang sarili. Pagpasok niya sa lobby, kakaiba ang sigla ng mga tao. May mga bulungan, mga ngitian, isang enerhiya ng pagkasabik ang bumabalot sa paligid. Ang lahat ng ito ay nagpabigat lalo sa kanyang dibdib. Bago pa man siya makapunta sa locker room, isang memo mula sa management ang ipinasa sa lahat. Lahat ng empleyado ay inaatasang magtipon sa main lobby sa ganap na 9:00 ng umaga para sa isang mahalagang anunsyo. At doon, sa gitna ng nagkakagulong mga empleyado, naramdaman ni Ana ang paglamig ng kanyang buong katawan. Isang malaking screen ang ibinaba sa gitna ng lobby. Nang mag-9:00, lumabas dito ang live feed mula sa isang press conference. At sa entablado, sa harap ng daan-daang kamera, nakatayo si Hector. Ang kanyang Hector, nakasuot ng mamahaling suit gwapo, ngunit may bakas ng pagod sa kanyang mga mata na tanging si Ana lang ang makakapansin. At sa tabi nito, nakakapit sa braso nito, ay isang babaeng hindi niya kilala, ngunit alam niyang siya si Eliza Alcantara. Maganda, elegante, perpekto. Huminto ang paghinga ni Ana.
Ang bawat ingay sa paligid ay nawala. Tanging ang boses lang ni Hector ang naririnig niya mula sa mga speaker. Isang boses na dating nagbibigay sa kanya ng aliw, ngunit ngayoy parang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. At nasasabik akong ipaalam sa inyong lahat, sabi ni Hector. Pilit ang nangiti. Na kami ni Eliza ay opisyal ng engaged. Isang malakas na palakpakan at hiyawan ang pumuno sa lobby. May mga nagbunyi, may mga nagbatian. Ngunit si Ana ay nanatiling nakatayo, hindi gumagalaw. Pakiramdam niya'y nalulunod siya sa gitna ng masayang dagat ng mga tao. Ang kwintas na bigay ni Hector sa ilalim ng kanyang uniforme ay biglang naging napakabigat, parang isang bakal na humihila sa kanya pababa. Hoy, Ana! Isang matinis na boses ang pumutol sa kanyang pagkakatulala. Si Carla, kasama ang dalawa pa, ay nakatingin sa kanya ng may pang-aasar. Nakita mo yon? Ang ganda ni Ma'am Eliza, no? Bagay na bagay sila ni Sir Hector, sabi ni Carla. Idinidiin ang bawat salita. Ganyan ang mundo ng mayayaman. Ang mga tulad nila, ang para sa isa't isa. Hindi para sa mga taong tulad mo na hanggang tingin na lang. Napayuko si Ana, ayaw ipakita ang luhang nagbabadyang pumatak. Wala siyang lakas para sumagot. Wala siyang lakas para gumalaw. Nang matapos ang anunsyo, nag-ikot sa building ang bagong engaged couple kasama si Don Ricardo, isang victory tour. Habang nagpupuna si Ana ng sahig malapit sa elevator, eksaktong doon sila dumaan. Nagtama ang kanilang mga mata ni Hector. Isang segundo lang. Ngunit sa segundong yon, nakita niya ang lahat. Ang sakit, ang pagsusumamo, ang paghingi ng tawad. Ngunit huli na ang lahat. Oh, I'm so sorry. Isang boses na matamis, ngunit puno ng pagkukunwari ang narinig niya. Pagangat niya ng tingin, nakita niyang aksidenteng natapon ni Eliza ang dala nitong kape. Hindi sa sahig, kundi sa malinis niyang uniforme. Ang init ng kape ay gumuhit sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang tingin ng pagkahiya na ipinukol sa kanya ng mga tao sa paligid. Nako, ang clumsy ko talaga, sabi ni Eliza, sabay tingin kay Hector. Darling, can you ask someone to clean this up? Bago pa man makapagsalita si Hector, na ang muka ay namumula na sa galit, inunahan na siya ni Don Ricardo. Ana, anong tinitingin-tingin mo dyan? Linisin mo yan, agad. Utos nito, ang boses ay malamig at walang pakialam. Yumuko si Ana. Walang imik, kinuha niya ang basahan at nagsimulang punasan ang natapong kape sa sahig, sa paanan mismo ng babaeng kumuha sa kanyang asawa. Hindi niya nakaya. Tumakbo siya papasok sa pinakamalapit na banyo. Doon, sa loob ng isang cubicle, hinayaan niyang bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Humagulgol siya ng walang tunog. Ang katawan ay nanginginig. Ang sakit ay napakatindi. Halos hindi na niya kayang huminga. Habang nakasandal siya sa pader, isang biglaang pagkahilo ang naramdaman niya. Isang alon ng pagduduwal ang umakyat sa kanyang lalamunan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Bigla siyang natigilan. Pinilit niyang alalahanin. Kailan nga ba ang huli? Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at realisasyon. Huli na. Huli na ang kanyang buwan ng dalaw. Nakatitig si Eliza Alcantara sa marriage contract na nasa ibabaw ng kanyang glass table. Ang mga pirma ay naroon na. Ang pirma ng kanyang ama, ang pirma ni Don Ricardo, at ang pirma ni Hector. Ang pirma ni Hector, formal, mabilis, walang anumang bakas ng damdamin. Parang isang transaksyon lang sa bangko. Isang mahinang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi siya naghahanap ng pag-ibig. Ang kasal na ito ay isang pagsasanib ng kapangyarihan, isang business merger na magpapatibay sa pundasyon ng kanilang mga pamilya.
Pero hindi ibig sabihin noon ay papayag siyang maging isang dinumerong asawa lang. Si Hector Velasco ay isang tropeyo at hindi siya papayag na ang tropeyo niya ay may lamat. Ang pagiging malamig ni Hector, ang distansya sa mga mata nito, ang madalas nitong pagkawala. Lahat ng yon ay mga loose ends. At si Eliza Alcantara ay kinasusuklaman ang mga loose ends, kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang isang numero. "Mr. Santos," sabi niya. Ang boses ay kalmado at may awtoridad. "May resulta na ba?" Sa kabilang linya, sumagot ang isang professional na boses ng isang private investigator. "Yes, ma'am. Na-track na po namin ang mga di-opisyal na lakad ni Mr. Velasco. May isang maliit na apartment sa Stan Mesa na regular po ang pagbisita niya doon. Gabi-gabi, halos hindi pumapalya. Stan Mesa." Kumunot ang noo ni Eliza, isang lugar na hindi nababagay sa isang Velasco. "Sino ang dinadalaw niya?" tanong niya. "Hindi pa po namin matukoy, ma'am. Masyadong maingat. Pero mukhang isang babae." Isang babae. Hindi nakaramdam ng selos si Eliza. Ang naramdaman niya ay inis. Isang abala. Isang dumi na kailangang linisin. "I-text mo sa akin ang address." Utos niya bago ibaba ang tawag. Kinagabihan, ipinark ni Eliza ang kanyang mamahaling sasakyan sa isang madilim na eskinita. Ilang metro ang layo mula sa apartment building na ibinigay sa kanya ng investigador. Ang tinted na salamin ng kanyang sasakyan ang nagsilbing kanyang tago at perpektong bintana para pagmasdan ang lahat. Ang lugar ay simple, maingay, magulo. Ang kumpletong kabaligtaran ng kanyang mundo. Napailing siya. Anong klaseng babae nga mo ba'y ang maninirahan dito? Hindi siya naghintay ng matagal. Isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa tapat ng building. Ang puso ni Eliza ay hindi bumilis. Sa halip, naging mas kalmado siya, mas alerto. Ito na. Nakita niyang bumaba si Hector, may dalang isang maliit na paper bag at mabilis na pumasok sa loob. Naghanda si Eliza na maghintay. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto, muling lumabas si Hector. At sa pagkakataong ito, may kasama na siyang babae. Isang babae na nakasuot ng asul na uniforme ng janitress ng Velasco Holdings. Napataas ang kilay ni Eliza, hindi dahil sa gulat, kundi sa pagkadismaya. Ito? Ito ang sikreto ni Hector? Isang tagalinis? Ang insulto ay mas matindi pa kaysa sa pagtataksil. Nakita niyang may iniabot si Hector sa babae mula sa paper bag, isang maliit na kahon ng gamot. Inayos ni Hector ang buhok ng babae at may ibinulong dito. Kahit mula sa malayo, kitang-kita ni Eliza ang pag-aalala sa mukha ni Hector. At bago ito sumakay muli sa kotse, niyakap nito ang babae. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap na puno ng kahulugan. Isang malamig na ngisi ang sumilay sa mga labi ni Eliza. Ngayon, malinaw na ang lahat. Alam na niya kung sino ang kalaban. At mas mahalaga, alam na niya kung gaano ito kahina. Hindi mo kailangang durugin ang isang langgam gamit ang martilyo. Kailangan mo lang ng tamang pamatay peste. Kinuha niya ang kanyang telepono, hinanap ang listahan ng mga empleyado ng Velasco Holdings. Nag-scroll siya sa ilalim, sa maintenance department. Huminto siya sa isang pangalan. Carla. Naalala niya ito mula sa anunsyo sa lobby. Ang babaeng pinakamaingay na pumalakpak. Ang babaeng may inggit sa mga mata habang nakatingin sa kanya. Perpekto. Dinial niya ang numero. "Hello." Sagot ng isang nag-aalinlangang boses sa kabilang linya. "Carla?" Sabi ni Eliza. Ang boses ay matamis na parang pulot. Ngunit may nakatagong lason. Si Eliza Alcantara ito. Narinig niya ang paglunok ng babae. Ma'am Eliza, bakit po kayo napatawag?" Ngumiti si Eliza habang pinapanood ang babaeng janitress
na pumasok pabalik sa gusali. May ipapagawa ako sa'yo. Isang trabaho na siguradong magugustuhan mo. Pag-usapan natin kung paano mo gagawing impyerno ang buhay ng kasamahan mong si Ana. Ang bawat araw ay parang isang mabagal na paglalakad sa Kumunoy. Bawat ngiti na ibinibigay ni Hector kay Eliza, bawat tango niya sa mga plano ng kanilang kasal, bawat pakikipagkamay niya sa mga business associate ng mga Alcantara, ay isang pagtataksil kay Ana. Naramdaman niyang siya ay isang aktor sa isang entablado na hindi niya pinili. Gumanap sa isang papel na kinasusuklaman na niya. Ang kanyang mansyon ay naging isang gintong hawla at ang kanyang ama at si Eliza ang mga bantay. "Darling, what do you think of this one?" Tanong ni Eliza mula sa fitting room ng isang mamahaling bridal boutique. Lumabas ito na suot ang isang wedding gown na kumikinang sa libu-libong diamante. Napilitan siyang ngumiti. "It looks beautiful on you, Eliza." Ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Habang abala si Eliza sa pagsusukat, palihim niyang kinuha ang kanyang telepono. Muli, tinext niya si Ana. "Ana, please, kausapin mo ako. Magkita tayo. Magpapaliwanag ako. Sent." Pero tulad ng mga nakaraang araw, walang sagot. Ang katahimikan ni Ana ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw o sumat. Hindi na niya matiis. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Nang makahanap ng pagkakataon, lumayo siya sandali at tinawagan ang pinagkakatiwalaan niyang head ng Human Resources. "Mr. Reyes," pabulong niyang sabi, "may ipapakiusap sana ako. Si Ana, ang janitress. Bigyan mo siya ng mas magaan na trabaho. Ilipat mo siya sa pantry ng executive floor. Siguraduhin mong hindi niya malalaman na galing sa akin ang utos." "Masusunod po, Sir Hector," sagot ni Mr. Reyes. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam si Hector ng kaunting pag-asa. Kahit sa maliit na paraan, gusto niyang pagaanin ang pasanin ni Ana. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad ding naglaho. Kinabukasan, mula sa salamin ng kanyang opisina, sa itaas na palapag, natanaw niya ang isang pamilyar na figura sa hardin sa ibaba. Si Ana, nakaluhod, nag-iisa, at kinukuskos ang mga tiles ng pathway sa ilalim ng tirik na araw. Biglang kumulo ang dugo ni Hector. Bakit siya nandoon? Iyon ang pinakamabigat na trabaho sa buong maintenance staff. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan si Mr. Reyes, ngunit bago pa man niya magawa iyon, nakita niyang lumapit si Carla kay Ana. May sinabi ito, itinuro ang isang bahagi ng pathway na malinis na at iniwan ang balde at mop. Nakita ni Hector kung paano napayuko si Ana. Ang mga balikat ay tila mas bumigat at nagsimulang kuskusin muli ang lugar na tapos na niyang linisin. Mula sa malayo, nababasa ni Hector ang eksena, ang pangaapi, ang kalupitan, at naintindihan niya. May ibang puwersang kumikilos. Isang puwersang mas malakas kaysa sa kanyang lihim na utos. Buong araw, pinanood niya si Ana mula sa kanyang bintana. Ang dating sigla nito ay napalitan ng pagod. Ang balat nito ay namumula dahil sa init ng araw. Ang bawat galaw nito ay mabagal, parang may iniindang sakit. Ang puso ni Hector ay nadudurog sa bawat segundong lumilipas. Siya ang dahilan nito. Ang kanyang kahinaan ang naglagay kay Ana sa sitwasyong ito. "Patawarin mo ako, Ana. Patawarin mo ako." Nang papalubog na ang araw, naglalakad si Hector sa isang pasilyo papunta sa kanyang sasakyan nang hindi sinasadyang maririnig niya ang dalawang boses mula sa isang nakabukas na pinto ng utility room. "Sigurado ka ba sa plano mo, Carla?" Tanong ng boses ni Jessa. "Delikado yan." "Anong delikado?" Mayabang na sagot ni Carla. "Utos to galing sa itaas. At saka, deserve niya yon. May binabalak siyang hindi maganda. Kailangan nating bigyan siya ng leksyon sa company party bukas."
Anong gagawin natin? Isang mahinang tawa ang narinig ni Hector mula kay Carla. Simple lang. Isang maliit na sorpresa na hinding-hindi niya malilimutan. Tiyak na pagkatapos noon, siya na mismo ang aalis sa kumpanya sa sobrang kahihiyan. Nanigas si Hector sa kanyang kinatatayuan. Company party, sorpresa, kahihiyan. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang babala ng paparating na panganib. Ang bawat paghinga ni Ana ay pagkikawa, ay may kasamang sakit. Ang kanyang likod ay kumikirot mula sa maghapong pagkakayuko sa ilalim ng araw. Ang kanyang ulo ay umiikot at ang pagduduwal na nararamdaman niya nitong mga nakaraang araw ay tila ayaw na siyang tigilan. Alam niyang hindi na ito dahil sa pagod lang. May iba. May nagbago sa kanyang katawan. Dala ng takot at ng kaunting natitirang lakas, nagpasya siyang pumunta sa isang maliit na klinika malapit sa kanyang apartment. Hindi niya kayang pumunta sa malaking ospital. Wala siyang sapat na pera at ayaw niyang may makakilala sa kanya. Habang nakaupo sa waiting area, pinaglalaruan niya ang kanyang mga daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang tanong. Paano kung tawag ng isang nurse? Nanginginig siyang tumayo at pumasok sa kwarto ng doktora, isang may edad na babaeng may mabait na ngiti. Matapos ang ilang tanong at paunang pagsusuri, sinabi ng doktora na kailangan niya ng ultrasound. Habang nakahiga sa malamig na higaan, naramdaman ni Ana ang malamig na gel na ipinahid sa kanyang tiyan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hindi sigurado kung handa na ba siya sa kung anuman ang makikita niya. Okay. Huminga ka ng malalim, sabi ng doktora. Isang tunog ang pumuno sa maliit na kwarto. Isang mabilis, ritmikong tunog. Tamp-tamp, tamp-tamp, tamp-tamp. Ang tunog ng isang tibok ng puso. Napaluha si Ana. Diyos ko, bulong niya. Ngumiti ang doktora habang iginagalaw ang probe. Congratulations, Ana. Buntis ka. Ang mga salita ay sabay na nagbigay ng saya at takot sa kanyang puso. Magiging ina siya. Ngunit paano? Paano sa ganitong sitwasyon? Biglang kumunot ang noo ng doktora, tila may tinitingnang mabuti sa screen. Natahimik ito sandali na nagdulot ng kaba kay Ana. May problema po ba, doktora? Kinakabahang tanong niya. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa labi ng doktora. Itinuro nito ang monitor. Walang problema, Hija. In fact, doble ang blessing mo. Hindi naintindihan ni Ana. Tumingin siya sa itim at puting imahe sa screen. Biglang may isa pang tunog na naririnig si Ana. Isang pangalawang tibok ng puso, kasing bilis at kasing lakas ng nauna. Thump-thump, thump-thump, thump-thump. Hindi lang isa ang tibok ng pusong naririnig mo, Ana. Masayang sabi ng doktora. Dalawa sila. You're having twins, kambal. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi lang isa, kundi dalawang buhay ang nasa loob niya. Dalawang piraso ng pagmamahalan nila ni Hector. Nawala ang lahat ng sakit at pagod na nararamdaman niya. Napalitan ito ng isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Isang pagmamahal na napakatindi, isang tapang na hindi niya alam na mayroon pala siya. Pagkatapos ng kanyang check-up, hindi agad umuwi si Ana. Naglakad siya papunta sa isang maliit na parke at naupo sa isang bakanteng bench. Hawak-hawak niya ang ultrasound picture. Dalawang maliliit na tuldok na ngayon ay ang sentro na ng kanyang mundo. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Sa unang pagkakataon, hindi na siya umiiyak dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Bigla niyang naalala ang kanyang ama. Naalala niya kung paano ito inalisan ng dignidad, itinapon na parang basura matapos ang maraming taong tapat na serbisyo sa mga Velasco. Lumaki siyang nakikita ang hirap at sama ng loob sa mga mata nito. Hindi.
Hinding-hindi niya hahayaang maranasan iyon ng kanyang mga anak. Hinding-hindi sila magiging anino lang. Hinding-hindi sila mamumuhay sa kahihiyan. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagtitiis. Lalaban siya. Para sa dalawang buhay na nasa sinapupunan niya. Kinagabihan, hindi na siya naghintay sa text ni Hector. Hindi na siya nagtago sa dilim ng parking lot. Nag-abang siya sa main entrance ng Velasco Holdings, sa lugar kung saan nakikita siya ng lahat. Nakita niya ang paglabas ng mamahaling kotse ni Hector. Walang pag-aalinlangan, humakbang siya sa gitna ng daan. Isang malakas na busina at bigla ang pagpreno ang narinig. Bumukas ang bintana ng sasakyan at bumungad ang gulat na mukha ni Hector. "Ana, anong ginagawa mo? Delikado!" Sigaw nito. Hindi siya natinag. Lumapit siya sa bintana, nanginginig ang mga kamay, ngunit matatag ang kanyang mga mata. "Hector, kailangan nating mag-usap," sabi ni Ana. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa ultrasound picture na nasa loob ng kanyang bulsa. "Ana, hindi ito ang tamang lugar," pakiusap ni Hector. Ang mga matay palingalinga sa mga gwardiya at ilang empleyadong napapahinto sa di kalayuan. "Pumasok ka muna sa kotse," umiling si Ana. Tapos na ang panahon ng pagpasok sa kotse at pagtatago. "Hindi," matigas niyang sabi. "Dito, ngayon." Huminga siya ng malalim. Kinuha ang lahat ng natitirang lakas. "Buntis ako." Natigilan si Hector. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkabigla, ng kalituhan, at sa isang saglit, nang hindi maipaliwanag na saya, ang lahat ng ingay sa paligid ay tila nawala para sa kanya. Inilabas ni Ana ang maliit na litrato at iniabot ito sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Hector nang kunin niya ito. Tinitigan niya ang dalawang maliliit na tuldok. "Mga anak natin ni Hector," sabi ni Ana. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Kambal sila. Ngunit bago pa man makasagot si Hector, bago pa man niya mayakap si Ana, isang-isa pang marangyang sasakyan ang huminto sa likuran nila. Bumukas ang pinto at bumaba si Eliza Alcantara. Balot sa kanyang eleganteng damit, ang mukha ay kalmado na parang alam na niya ang mangyayari. Isang matamis ngunit mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang papalapit siya sa kanila. Well, sabi ni Eliza. Ang boses ay matamis ngunit may talim. "Anong kaguluhan ito, darling?" Napakalamig ng hangin, ngunit para kay Eliza, ang eksenang nagaganap sa kanyang harapan ay isang nakakainit na apoy. Ang babaeng tagalinis, ang ultrasound picture, ang nanlalaking mata ni Hector, isang perpektong gulo. At si Eliza Alcantara ay ang pinakamagaling sa pag-aayos ng gulo. Isang perpektong butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinadya niya. Bawat galaw ay kalkulado. "Hector," sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng hindi makapaniwalang sakit. Hinawakan niya ang kanyang dibdib na para bang sinaksak siya ng paulit-ulit. Anong ibig sabihin nito?" Napalingon si Hector sa kanya, ang mukha ay puno ng pagkakasala. "Eliza, magpapaliwanag ako." "Magpapaliwanag?" Umiling si Eliza. Mas maraming luha ang dumaloy. "Pinagmukha mo akong tanga, Hector. Sa harap ng lahat. Sino siya?" Tumingin siya kay Ana. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak na binalot sa kunwaring kalituhan. Hindi na niya hinintay ang sagot. Hinila niya si Hector palayo kay Ana. Iginigiit ang kanyang karapatan bilang opisyal na fiancé. "Hindi dito, Hector. Hindi sa ganitong paraan." Kinaladkad niya ito papunta sa kanyang sasakyan. "Eliza, sandali lang." Pilit ni Hector. "Pumasok ka sa sasakyan." Sigaw ni Eliza. Sa unang pagkakataon ay nagpakita ng bahagyang galit, sapat lang para maging kapani-paniwala. "Umuwi ka na."
Mag-uusap tayo bukas. Bigyan mo ako ng panahong intindihin ang lahat ng ito. Nang makasakay si Hector sa sarili nitong kotse at umalis, nawala ang lahat ng bakas ng sakit sa mukha ni Eliza. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Tiningnan niya si Ana na naiwang nakatulala sa gitna ng daan at isang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Tapos na ang unang akto. Ngayon, para sa finale. Pumasok si Eliza sa gusali at nagtungo sa isang fire exit sa basement kung saan alam niyang naghihintay na ang kanyang kasabwat. Doon sa dilim, nakatayo si Carla, hindi mapakali. "Narinig ko ang gulo sa labas, ma'am," sabi ni Carla. Hindi sumagot si Eliza. Kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang Hermes bag at iniabot ito kay Carla. Sinilip ni Carla ang laman. Sandamakamak na pera. Nanlaki ang mga mata nito. "Gawin mo ang ipinag-uutos ko at dodoblehin ko yan," malamig na sabi ni Eliza. "Bukas ng gabi ang company party. Isang grand event sa tabi ng pool. Gusto kong nandoon siya." "Pero paano, ma'am? Hindi naman imbitado ang mga tulad niya doon." "Ako na ang bahala doon," putol ni Eliza. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpanggap na may tinatawagan. "Gusto kong siguraduhin na ang babaeng yon, si Ana, ay makakaranas ng kahihiyang hinding-hindi niya malilimutan. Isang kahihiyan na magtutulak sa kanya na lumayo kay Hector at sa kumpanyang ito, magpakailanman." "Ano po ang plano, ma'am?" tanong ni Carla. Ang mga matay nagniningning sa kasabikan at kasakiman. Ngumiti si Eliza, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Paraiso ang tawag nila sa venue ng party bukas. Gawin nating impyerno ang paraisong yon para sa kanya." Ibinulong niya ang bawat detalye ng plano, bawat hakbang, bawat galaw. Kinagabihan, sa kanyang malawak na walk-in closet, pumipili si Eliza ng isusuot. Pinili niya ang isang puting-puti na silk dress. Simple, elegante, at perpekto para sa kanyang papel bilang biktima. Tumingin siya sa salamin, pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Maganda. Makapangyarihan, hindi magagapi. Kinumpirma ng kanyang contact sa HR na si Ana ay nakatanggap na ng mandatory order. Kailangan niyang mag-duty bilang server sa party. Walang kawala. Ang lahat ay nakahanda na. Ang entablado, ang mga tauhan, ang bitag. Nagsalin siya ng isang baso ng champagne at itinaas ito sa kanyang refleksyon sa salamin. Isang toast para sa babaeng mangangahas na agawin ang pag-aari niya. "Cheers to your last night at Velasco Holdings," bulong niya sa hangin. Sa venue ng party, ang mga ilaw ay kumikinang sa ibabaw ng asul na tubig ng Hoboy. Ang musika ay masaya. Ang mga tao ay elegante. Isang perpektong gabi. Sa isang sulok, malapit sa kusina, nagpupunasan ng mga baso sina Carla, Jessa at Lani. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang tao lang. Si Ana. Pilit na nagbubuhat ng isang mabigat na tray ng mga inumin, hirap na naglalakad sa gitna ng mga bisita. Ang mukha ay pagod at malungkot. Nagkatinginan ang tatlo. Ngumisi si Carla. "Oras na," bulong nito. Ang bawat ilaw sa paligid ng Hoboy ay parang bituin. Ngunit para kay Ana, ang mga ito ay libu-libong matang nakatitig at humuhusga sa kanya. Ang masayang musika ay parang ingay na sumisira sa kanyang pandinig. Ang bawat halakhak ay parang isang insulto. Hawak niya ang mabigat na tray ng mga inumin. Ang kanyang mga braso ay nangangalay, ngunit mas mabigat ang nararamdaman ng kanyang puso. Sa gitna ng dagat ng mga taong nakasuot ng magagarang damit, ang kanyang asul na uniforme ay isang paalala na hindi siya kabilang dito. Isa lang siyang anino na naglilingkod sa mundo kung saan ang kanyang asawa ang hari. At nandoon ang hari. Nakita niya si Hector sa di kalayuan. Na corner ito ng kanyang ama at ni Eliza.
Nakikita ni Ana ang pag-alala at pagkainip sa mukha ni Hector. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang mabilis na sulyap na puno ng sakit at paghingi ng tawad. Gusto nitong lumapit, alam ni Ana. Ngunit para itong isang leon na nakakulong sa isang hawla. Biglang isang matamis na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Ana dear! Si Eliza. Nakatayo ito malapit sa gilid ng hoboy. Ang kanyang puting bestida ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Pwedeng padala ng isang baso ng champagne dito? Please? Napatigil si Ana. Sa lahat ng lugar. Bakit doon pa? Sa pinakamapanganib na pwesto. Ngunit ano ang magagawa niya? Isa siyang empleyado. Ito ang kanyang trabaho. Dahan-dahan siyang naglakad. Maingat sa bawat hakbang. Ang tray ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Habang papalapit siya, nakita niya sa gilid ng kanyang mata si Carla at Jessa na nagbubulungan, may kakaibang ngiti sa kanilang mga labi. Isang babala ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngunit huli na ang lahat. Nang ilang hakbang na lang ang layo niya kay Eliza, isang paa ang biglang sumulpot mula sa kawalan. Hindi niya ito nakita. Naramdaman na lang niya. Ang pagtama nito sa kanyang binti. Ang biglaang pagkawala ng kanyang balanse. Ang lahat ay nangyari sa slow motion. Ang pagbitaw ng kanyang mga kamay sa tray. Ang paglipad ng mga baso sa hangin. Ang pagsaboy ng malamig na champagne at makukulay na inumin sa perpektong puting bestida ni Eliza. Isang malakas na sigaw mula kay Eliza. Isang kolektibong hininga ng gulat mula sa mga bisita. At pagkatapos, ang pagbagsak ng kanyang katawan sa malamig na tubig ng hoboy. Splash! Ang huling nakita niya bago siya lamunin ng tubig ay ang mukha ni Carla. Isang ngangisi ng tagumpay. At ang mukha ni Eliza, isang malamig at kontentong titig na nagsasabing, "Tapos ka na." Pagkatapos ay dumating ang tawanan. Malulutong, malulupit. Isang alon ng pangungutya na mas masakit pa kaysa sa lamig ng tubig. Sinubukan niyang lumangoy paakyat, ngunit ang kanyang basang uniforme ay napakabigat. Hinila siya nito pababa. Ang gulat at takot ay pumuno sa kanyang baga. Ang mga anak ko. Iyon ang tanging nasa isip niya. Napahawak siya sa kanyang tiyan sa ilalim ng tubig. Isang desperadong kilos ng isang ina na gustong protektahan ang kanyang mga supling. Ang mga ilaw ng party ay naging malabong mantsa sa ibabaw ng tubig. Ang mga tunog ay naging mahinang ugong. Ang kanyang lakas ay unti-unting nawawala. Ito na ba ang katapusan? Malulunod ba siya sa kahihiyan at kawalan ng pag-asa? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang sarili na lumubog. Ngunit sa huling sandali, isang anino ang pumunit sa ibabaw ng tubig. Isang figura ang mabilis na sumisid, dire-diretso patungo sa kanya. Bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang kamalayan, naramdaman niya ang isang pares ng malalakas na braso na yumakap sa kanya. Huminto ang mundo. Para kay Hector, ang lahat ng tunog ay nawala. Ang musika, ang mga usapan, ang mga halakhak. Ang tanging natira ay ang malakas na pagbagsak ng tubig at ang imahe ng katawan ni Ana na nilalamon nito. Ang tawanan na sumunod ay parang isang dagundong na gumising sa isang natutulog na hayop sa loob niya. "Hector, don't you dare!" Sigaw ni Don Ricardo, sinusubukang hawakan ang braso ng kanyang anak. "Darling, hayaan mo siya. She deserved that," sabi ni Eliza. Ang pagkukunwari ay napalitan na ng purong galit. Ngunit hindi na sila naririnig ni Hector. Walang pag-aalinlangan. Itinulak niya ang kamay ng kanyang ama. Binaliwala niya ang sigaw ni Eliza. Ang tanging nakikita niya ay si Ana na nawawala sa ilalim ng tubig. Isang hakbang, dalawa, at lumundag siya. Ang lamig ng tubig ay isang sampal sa kanyang mukha. Ngunit hindi nito napantayan ang apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib. Minulat niya ang kanyang mga mata sa ilalim ng tubig at nakita ang walang malay na katawan ni Ana, dahan-dahang lumulubog
Sinisid niya ito, hinawakan sa baywang at niyakap ng mahigpit. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinulak niya ang kanilang mga katawan paakyat. Nang umahon sila, isang malakas na paghinga ang kanyang pinakawalan. Ang katahimikan kanina ay napalitan ng mga bulungan at pagkamangha ng mga bisita. Inakay niya si Ana papunta sa gilid ng hoboy. Nanginginig ito sa lamig at takot. Agad niyang hinubad ang kanyang mamahaling suit jacket at ibinalot ito sa mga balikat ni Ana. Isang kilos ng pag-aangkin at proteksyon sa harap ng daan-daang matang nakatingin. Ano ang kahibangan na ito, Hector? Dumagundong ang boses ni Don Ricardo, puno ng galit at kahihiyan. Bitiwan mo ang babaeng yan. Hector, look at me. Look at what she did. Sigaw ni Eliza. Itinuturo ang mantsa sa kanyang puting bestida, ngunit hindi tumingin si Hector sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Ana. Hinaplos niya ang basang buhok nito. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagsisisi. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo para harapin sila. Hinarap niya ang kanyang ama. Hinarap niya si Eliza. Hinarap niya ang buong mundo na humamak sa babaeng pinakamamahal niya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Hindi ko siya bibitiwan, deklara ni Hector. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Kailanman. Tumingin siya sa bawat isang mukha sa paligid. Kay Carla, na ngayon ay namumutla sa takot. Kay Eliza na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. At sa wakas, sa kanyang ama, na kulay abo na ang mukha sa galit. Huminga siya ng malalim at isinigaw ang katotohanang matagal na niyang ikinulong. Siya ang asawa ko. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga bisita. Napahawak sa dibdib si Don Ricardo. At dinadala niya ang mga anak ko. Ang pangalawang revelasyon ay parang bombang sumabog, nag-iwan ng katahimikang mas matindi pa kaysa kanina. Inilagay ni Hector ang kanyang kamay sa balikat ni Ana. Hinila ito palapit sa kanya at tiningnan ng lahat nang may nagbabantang tingin. Walang sino man ang gagalaw sa kanya. Si Don Ricardo, nanginginig sa galit, ay itinuro siya. Kung lalabas ka sa pintong yan kasama ang babaeng yan, sabi nito, bawat salita ay may lason. Kalimutan mo na isa kang Velasco. Hindi sumagot si Hector. Sa halip dahan-dahan siyang yumuko. Binuhat niya si Ana na parang ito ang pinakamahalagang yaman sa buong mundo. At walang lingon-likod, nagsimula siyang maglakad palayo sa kanila. Palayo sa yaman, palayo sa kasinungalingan, patungo sa nag-iisang katotohanan ng kanyang buhay. Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Ana ay ang amoy. Amoy ng alkohol at gamot. Pamilyar, nakakakaba. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Puti. Lahat ay puti. Ang kisame, ang kumot, ang mga pader. Napabaling siya sa kanyang gilid at doon nakita niya ito. Si Hector. Nakatulog sa isang upuan sa tabi ng kanyang kama. Ang ulo ay nakasandal sa gilid ng kutsyon. Ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay niya. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot-gusot at basa pa sa ilang bahagi. Ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit kahit sa itsura nitong pagod at balisa, para kay Ana, ito ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito. Agad itong nagising. Ana, sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Gising ka na. Anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Umiling si Ana. Ngunit isang tanong lang ang nasa isip niya. Isang takot na mas matindi pa kaysa sa lahat. Ang mga anak natin, bulong niya. Ang boses ay garalgal. Hector, ang mga anak natin, ligtas ba sila? Bago pa man makasagot si Hector, bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktora. Ngumiti ito sa kanila. Good morning, Mrs. Velasco.
Bati nito, huwag kang mag-alala. You had a scare. Pero malakas ang kapit ng mga baby mo. They are perfectly fine. Sa narinig, napahagulgol si Ana. Isang hagulgol ng Cushing ulama. Niyakap siya ni Hector ng mahigpit. At sa balikat nito, ibinuhos niya ang lahat ng takot na kanyang kinimkim. Nang kumalma na siya, naiwan silang dalawa muli sa kwarto. Hector, nagsimula si Ana. Ang ama mo. Si Eliza ang kumpanya. Huminga ng malalim si Hector at hinawakan ang kanyang mga kamay. Tiningnan siya nito ng diretso sa mata. Wala na sa atin ang lahat ng yon, Ana. Mahinahon niyang sabi. Ibinigay ko na. Umalis na ako. Inaasahan ni Ana na makakaramdam siya ng takot, ng panghihinayang ng sisi. Ngunit wala. Ang naramdaman niya ay kapayapaan. Isang malaking bigat ang tila na bunot mula sa kanyang dibdib. Tapos na. Tapos na ang pagtatago. Wala na tayong mansyon. Wala na ang mga kotse. Wala na ang pera. Pagpapatuloy ni Hector, pinagmamasdan ang kanyang reaksyon. Pero nasa akin ka. Nasa atin sila. Hinaplos nito ang kanyang tiyan. At yun lang ang mahalaga. Ngumiti si Ana sa gitna ng kanyang mga luha. Iyon lang ang kailangan ko. Pagkalabas nila ng ospital, isang abogadong nakasuit ang sumalubong sa kanila. Walang emosyon, inabot nito kay Hector ang isang sobre. Sa loob niyon, isinuko ni Hector ang kanyang mga credit card, ang susi ng kanyang kotse, ang ID niya bilang CEO. Bawat piraso ng kanyang dating buhay ay ipinasa niya ng walang pag-aalinlangan. Lumipat sila sa isang maliit na apartment na may 2 kwarto lamang, sapat para sa kanilang magiging pamilya. Walang hardin, walang hoboy, walang mga katulong, sila lang. Kinagabihan, sa unang pagkakataon sa buhay niya, sinubukan ni Hector na magluto. Ang dating CEO na sanay mag-utos ay ngayoy hirap na hirap sa pagsasaing. Medyo nasunog ang kanin at medyo maalat ang adobong niluto niya mula sa natatandaan niyang recipe ng kanyang lola. Ngunit habang pinagsasaluhan nila ang simpleng hapunan na yon sa isang maliit na mesa, tumatawa sa bawat isa. Naramdaman ni Ana ang isang kaligayahang hinding-hindi niya naramdaman sa loob ng mansyon ng mga Velasco. Ito ay totoo. Ito ay sa kanila. Habang naghuhugas ng pinggan si Ana, biglang tumunog ang kanyang luma at mumurahing cellphone. Isang numerong hindi rehistrado. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Si Ana po ba to? Tanong ng isang pamilyar na boses ng babae. Si Rose, isa sa mga kasamahan niyang tagalinis na hindi kailanman sumama sa pang-aapi sa kanya. Rose? Ana, pasensya na sa abala, sabi nito, umiiyak sa kabilang linya. Gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo sa lahat ng nangyari. Nakita namin ang lahat. Napakatapang mo. At si Sir Hector, saludo kami sa ginawa niya. Napangiti si Ana. Salamat, Rose. Salamat. Nang gabing iyon, habang magkayakap sila ni Hector sa kanilang bagong kama, tumunog naman ang telepono nito. Isang luma niyang kaibigan mula sa kolehiyo. Tol, narinig ko ang nangyari, sabi ng kaibigan nito. Huwag kang mag-alala. May maliit na construction firm ang pamilya ko dito sa probinsya. Kailangan namin ng isang mahusay na manager. Hindi ito malaki, Hector. Hindi ito Velasco Holdings. Pero panimula ito. Nagkatinginan si Hector at si Ana. Isang bagong pinto. Isang bagong pag-asa. Tinatanggap ko, sagot ni Hector. Ang boses ay puno ng bagong determinasyon. 1 taon. 1 taon ang lumipas mula nang talikuran nila ang marangyang buhay sa syudad. Ang malakas na tunog ng busina ay napalitan ng huni ng mga ibon. Ang maduming hangin ay napalitan ng sariwang amoy ng damo at lupa. Ang malawak ngunit malamig na mansyon
ay napalitan ng isang maliit na bahay na puno ng init at tawanan ng mga bata. Mula sa bintana ng kusina, tanaw ni Ana ang kanyang mag-aama sa maliit nilang hardin, si Hector, na hindi na nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt lang, ay nakikipaghabulan sa kanilang kambal. Sina Helios, na nakuha ang seryosong mga mata ng ama, at si Luna, na may ngiti at tawa na parang sa kanya. Isang gawang ngiti ang sumilay sa labi ni Ana. Heto na ang buhay, na dati ay pinapangarap niya lang sa mga madidilim na gabi. Ang umaga nila ay palaging magulo, ngunit masaya. Si Hector ang tagatimpla ng gatas, habang si Ana naman ang naghahanda ng almusal. Pagkatapos, ihahatid ni Hector ang mga bata sa daycare bago pumasok sa kanyang trabaho bilang manager ng construction firm. Hindi na siya CEO, ngunit ngayon, nakikita ni Ana sa mga mata nito ang isang klase ng respeto sa sarili na hindi niya nakita noon. Isang paggalang na nakuha niya hindi dahil sa apelyido niya, kundi dahil sa sarili niyang galing at sipag. Habang natutulog ang mga bata sa tanghali, abala naman si Ana sa kanyang maliit na negosyo. Gamit ang mga lumang recipe ng kanyang ina, nagbukas siya ng isang maliit na home-based bake shop. Ang Araw at Buwan Bake Shop, ipinangalan sa kanyang kambal. Ang dating mga kamay na sanay sa paghawak ng mop at basahan ay ngayoy sanay na sa pagmamasa ng harina at pagdekorasyon ng mga cake. Ma'am Ana, ang order ko po na 100 ensaymada. Sigaw ng isang kapitbahay mula sa kanilang bakod. Sandali lang, Aling Nena. Masayang sagot ni Ana. Pagdating ng hapon habang papalubog ang araw, umuwi si Hector. Wala na ang driver, wala na ang bodyguards. Isang pagod ngunit masayang asawa at ama ang dumating. Dala-dala ang 2 supot ng pandesal para sa merienda. Pagkakita sa kanya ng kambal, sabay itong tumakbo at yumakap sa kanyang mga binti. Sumisigaw ng papa, papa. Binuhat sila ni Hector, isa sa bawat braso, at hinalikan sa pisngi. Lumapit siya kay Ana at hinalikan ito sa labi. Kumusta ang araw ng pinakamagaganda kong babae? Tanong niya. Mabuti naman, sagot ni Ana. Nakakuha ako ng pinakamalaking order ko ngayon, isang birthday cake para sa anak ni Mayor. Yan ang asawa ko, sabi ni Hector, puno ng pagmamalaki ang boses. Nang gabing iyon, matapos nilang patulugin ang kambal, naupo silang 2 sa maliit na beranda sa harap ng kanilang bahay, magkatabi. Hawak ang mainit na tasa ng kape. Pinapanood nila ang mga bituin sa madilim na kalangitan, isang tanawing hindi nila nakikita sa syudad. Hindi ka ba nagsisisi, Hector? Mahinang tanong ni Ana. Tumingin si Hector sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Kinuha niya ang kamay ni Ana at hinalikan ito. May mga araw na naiisip ko kung ano ang nangyari sa kumpanya. Pag-amin niya. Narinig ko, si Eliza na raw ang pansamantalang namamahala. Pero palaging may gulo. Hindi raw sila magkasundo ng mga board members. Huminga siya ng malalim. Pero pagsisisi? Wala. Walang kahit isang hibla ng pagsisisi sa katawan ko, Ana. Itinuro niya ang kanilang bahay, ang munting ilaw na nagmumula sa kwarto ng kanilang mga anak. Dati, ang yaman para sa akin ay mga numero sa bank account, mga gusali na may pangalan natin. Ngayon, hinaplos niya ang pisngi ni Ana. Ngayon alam ko na, ang ingay ng mga bata sa umaga, ang amoy ng niluluto mong tinapay, ang pag-uwi ko sa iyo araw-araw. Ito ang tunay na yaman, mahal ko. Hinapit siya ni Hector palapit at hinalikan siya. Isang halik na puno ng kapayapaan, ng katiyakan, at ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon, ngunit nanatiling matatag. Hindi na nila kailangang magtago sa dilim. Dahil sa wakas, natagpuan na nila ang kanilang sariling sikat ng araw.